It's challenging. Siyempre, commitment yun. May utang ka, kailangan mong bayaran. Marami akong experience sa buhay. Oh, may afam, bongga, discrimination and everything. May foreigner ka, ang sarap naman ng buhay mo, di ba? Pero sa akin, for me, hindi yun ang ano ko. Yun yung nagpapatatag sa akin to do business. Like, I want to show it to everybody that I can do this. Before kasi, mahirap lang ang buhay. So my goal always is like, I want to be a businesswoman soon. Naniniwala ako sa sarili ko na pag may pinasok akong negosyo, magbo-boom yun. And of course, with the support na rin ng aking husband. Matagal na kami ng husband ko. We've been together for almost 11 years together. Sabi ko, we should start our own. We need to put up our own. So siya unang naniwala rin sa inyo? Siyempre, wala naman akong ganong kalaking puhunan. Siyempre, pag walang puhunan, kailangan mong mag-loan. So, ganun lang yung ano niya. Kung negosyante ka, marunong ka mangutang, marunong ka rin magbayad ng utang. Hindi ka negosyante kung hindi ka marunong magbayad ng utang. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa Talk with Papa Sundot. At kung mapapansin nyo, no, nasa ibang dimension na naman tayo ngayon. At paborito natin talaga pag nag-outdoor tayo sa Rizal. At right now, no, nandito tayo ngayon sa Taytay Rizal. At syempre nakakatuwa dahil yung lugar na to, napakasarap talaga ng mga pagkain. No? Ay, ito matatagpuan sa mga nagtatanong kung saan to. Syempre, malapit sa SM Taytay. Ganun lang kasimple. Kung makakarating kayo dito sa area na to, masarap kumain dito, masarap mag-chill dito. No? So, nandito tayo ngayon saan? Sa Barako Cafe. Ayan, napakasarap ang pagkain nila. At syempre, ang makaka-podcast natin tonight, no? Syempre, ang may-ari nito, isa may-ari ng Barako Cafe. So, hindi ko na papatagalin to, no? The one and only, ang very beautiful young lady. Yan, no? Young lady talaga. No? Si Mama Maan Peris. Ayan. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak at pag-imbita sa amin dito sa Talk with Papa Sundot. Kamusta po? Ayan. Nakakaano naman yung ano mo sa akin. No? Young. Oo, young na young talaga. Matanda na ako pala. I mean, over 30s na. So. Oo, hindi halata. Almost 40. Talaga? Yeah. Hindi halata. Okay. Well, anyway. Yes, napakaganda ng inyong place at yung ibang, actually, this is not my first time naman po talaga na pumunta dito, no? Together with Boss D and mga kasama namin sa Creative. Napatambay kami dito, no? Kung maaalala nyo yung podcast namin nila, Sir Gaby nun, after nun or before ata nun, kumain kami dito, pumasyal kami, no? Dito rin. Napakasarap ng mga pagkain na talagang chill-chill yung area. Kung gusto ng tambayan ng mga magtotropa, ang sarap tumambay dito, ma'am, no? Yes, so, pwede. Yeah, ma'am, kamusta naman ang buhay-buhay muna yan? Buhay, so far, so good. There's a lot of pressure. You know? That's part of life. Totoo naman. At yan, magandang pag-usapan natin mamaya, no? Yes. Yung mga pressure na yan. No? Pero, ma'am, ano ang sinuserve nyo dito, syempre sa Barako Cafe yan? Well, marami. We serve coffee. And of course, we also have food. And all in na po, hindi lang ito, siya napakasarap. Yan, may drinks din kami dito. So, yeah. Kita nyo naman ang sarap ng aming nachos. Grabe. No? Ayan, no, pabawas ako. Diba? Napakasarap Masarap po. Pero ma'am, tawag dito, yan, yung mga gustong magtotropa kasi na gusto mag-inuman, pwede rin dito. Pwede. Yeah. Ayan, sa taas, oh. Kahit naka-live kami ngayon, ewan ko nakikita. Pero sa logo side, may mga tao rin sa taas na nag-chill-chill lang, no? At syempre, yung mga hindi naman mahilig uminom, pero gusto kumain. At syempre, uminom ng mga kape, di ba? Pwedeng pumunta dito. Napaka-convenient din puntahan kasi along the highway lang naman, madam, di ba? So, yun ang mga sineserve nyo po dito sa Barako Cafe. At kailan nagsimula yung Barako Cafe? No? July 8. Yes, this year. So, this year, bago pa. Bago pa lang. So talagang ito, ngayon pa lang madidiscover din ng iba. Hindi pa sobrang crowded Pero yung pumunta kami dito, dami rin tao. Talagang dahan-dahan na rin nakikilala ang Barako Cafe. Well, actually,
my husband, tsaka ako, mahilig kami lumabas and most of the time, nasa labas kami doing different meetings. Ayan. So, kung saan-saan kami, napapadpad. So, and of course, yung expenses, ang laki ng gastos pagka nasa meeting ka lang. No? Siyempre, pag nagmi-meeting minsan, yun nga, hanap ka ng location, Oo. order ka doon. Oo. So, iniisip nyo, what if magtayo na lang kayo nitong ganito? Yes. So, yun yung naging ko. So, more on mga exclusive meetings. So, may VIP rooms kami, by the way, sa loob. Talaga? So, Okay. siya. So, kung may mga VIP dyan, yung mga gustong mag-meeting, Gustong private secretly room. private yung Yun. dine-expose and all that, pwede po dito. So, hindi lang pala chill to. Kumbaga, kung Hindi lang. seryosohan na usapan din. No? Meron din. Pwede So, rin. So, may correct. room kayo for that, especially. Yes, oo. So, order na lang sila ng gusto nilang orderin. Gustong orderin. Yeah, Ayun. oo. Lalo syempre So, pag sa meeting, kailangan, kung may ka-meeting ka, lalo pag usapang negosyo, medyo kailangan mong busugin. Busugin, yun ang una. Dapat mabusog muna. Yes, at syempre, Para mapa-yes natin sa deal. at masarap syempre ang ihahain. Correct, So, oo. ang ganda ng idea. Kasi from dating parang kayo lang yung, dati yung kayo siniserve sa ganito, ngayon, kayo na yung nagsiserve sa Ako kanila. naman, kami naman. Yeah. Ang galing, no? So, with this, no, kamusta naman, kamusta yung takbo ng negosyo ngayon dito? Well, we're doing okay here so far. And bago pa lang kami. So, more on weekend kami malakas. Yes, oo. And yep, Lalo pag Friday and Saturday. Friday, sigurado. Saturday yan. May full band kami, by the way, Wow. ng Saturday. Tapos, Friday naman. Ayan, kung gusto mong kumanta, mahilig ka kumanta, you can do it here. Ang galing. So ako, Yes. nasampulan ako dito. Pinakanta si Papa Sundon dito nakaraan. At ayun, nakakatuwa kasi yung live band, kung ano yung request kong kanta, talagang nakipag-jam kami. No? And enjoy talaga. Yung mga tao rin na nandito, nag-i-enjoy lang. Chill lang talaga. No? So yan ang Barako Cafe. And pwedeng-pwede nyong dayuhin dito. Ay, once again, along the highway lang naman itong Yes. kanilang kape. No? Mama, syempre kami dito sa TWPS. Of course, naipopromote natin sa mga kababayan natin yung negosyo niyong tinayo. But especially kami talaga sa TWPS, no, interested kami talaga kung paano ka nag-start. Syempre, itong lugar na to, hindi mo naman siya maitatayo ng small amount lang di ba? Correct. Talagang yes. siguradong malaki-laking kapital ang kailangan para sa ganitong negosyo at hindi basta-basta. At ito ba ay property ninyo na po or ano? Actually, nagre-rent lang ako. Oh, isa pa yun, syempre, di ba? Malaki. Malaki. Lalo along the highway ang negosyo, no? So, ma'am, paano nyo na i-build to? I mean, paano ba nag-start si Ma'am Maan din? Ayan, pag-usapan natin. Okay lang ba na ikwento natin sa kanila? Ayan. Simula. Talagang, ano ba yun? Mayaman ba talaga ang inyong pamilya? Ganyan. I'm interested with that kung paano talaga nangyari yun. Darating na tayo sa MMK na. Hindi, ngayon, ano pa lang kwento. to ayun, tumatawa dito si Boss D ngayon kasi mamaya siya naman ang tumatawan. Pero, mama, ayun paano siya? Kumbaga, syempre, hindi small amount di ba? Kailangan na malaking kapital. So, ano yan? Talaga nagde-negosyo na po ba kayo way back before? Ayan. Yes, actually, may, bago ako nag-start dito, may iba rin akong business. Mm-hmm. So, nag-start ako sa BPO. Actually, sa pawn shop ako nag-start before. Okay. Oo, sa finance industry. And then, naging working student ako doon. And then, later, a year after, nakapag-asawa ako. And then, sabi ko, I have the idea of doing business. So, nag-start ako doon sa pawn shop before. And then, later, napag-aralan ko rin yung pagpapatakbo ng call center. Mm-hmm. So, pawn shop, then into call center. Correct. Patakbo ka. Oo. Hindi ba malayo yun na parang biglang tumawid? Paano yung change nun? Anong pagkapareho at pagkakaiba? Ang pagkakaiba niyan, it's very challenging, no? Kasi in call center industry, kailangan marunong ka mag-English. Mm-hmm. Yeah. So, hindi naman ako ganong kagaling sa English. During that time, natuto lang ako with, of course, yung husband ko. He's American. Oh, foreigner. Oo, foreigner. So, all the time, puro English kami dyan. Mga ganong ano. So, yeah. Natuto ka talaga rin sa Hindi ako natuto sa eskwelahan. Natuto ako
based on my experience. Experience talaga. Correct. So yung BPO or yung call center na ini-start nyo po, ano yun? Nag-start ba kayong empleyado dyan? Or negosyo na agad? Negosyo na. Ang galing So, paano yun na nag-come up agad na negosyo? Kasi usually yung ibang kakilala natin, nag-i-start sila na syempre empleyado muna para maintindihan nila kung ano yung negosyo ring papasukin nila. Lalo yung call center. Kasi ako, hindi rin naman ako dumaan na maging call center eh. 'Di ba? So parang kayo po, negosyo agad ng call center. Oo, risk taker ako eh. Ang galing, no? So ayun, before, more on sa outsourcing industry lang ako. So outsourcing habang pinag-aaralan ko yung business ng call center. And then later on, sabi ko, this business is good. Sabi ko sa husband ko, we should start our own. We need to put up our own. Ganon. So siyang unang naniwala rin sa inyo. Of course. So sabi ko, syempre wala naman akong ganong kalaking puhunan. So nasa ano lang ako, maglo-loan. Syempre pag walang puhunan, kailangan mong mag-loan. So ganun lang yung ano niyan. So unti-unti, na kaya ko naman yung ganong, So, para masimulan yung call center na negosyo niyo po, nag-loan po talaga? Nag-loan ako. Wala akong puhunan na malaki. Grabe, lakas din ng loob. Diba? Kailangan eh. Ang daming nanonood sa ating mga kababayan po natin ngayon, no? Na may naisip silang negosyo. Pero takot mag-risk and syempre, pag sinabi nating loan, ibig sabihin may interest din yan eh. 'Di ba? So, paano nyo, saan kayo kumuha ng lakas ng loob doon? And ano yung naging risk nyo nun? Kumbaga, paano kayo, ma'am, na parang, paano nyo pinactor in yung mangyaring negosyo nyo? Syempre, loan yun eh. Pwedeng mag-fail, pwedeng hindi. With that time, ano yung iniisip nyo nun? Wala sa isip ko yung failure eh. Oo. Kung ano yung gusto ko sa business, ginagawa ko. Yeah. So, at saka malakas yung faith ko na this will work. Naniniwala ako sa sarili ko na pag may pinasok akong negosyo, magbo-boom yun. Magbo-boom talaga. Kumbaga, no other way. Yeah. Kumbaga, iba kasi may plan A to Z eh. Sa'yo, walang ibang plano kundi dun papunta. Siyempre, pag nag-business ka, kailangan mong tutukan yan. From the beginning. Oo. Kasi sabi nga namin, sa pagnenegosyo talaga, up and down yan eh. No? Up and down. And marami rin ako nasaksihan ng mga kaibigan ko rin na nagnenegosyo na nag-fail din talaga. I mean, yan, like may mga nag-loan na hindi, alam mo yun, mas lalo sila nabaon, di ba? Pero may mga kaibigan din ako, katulad nyo po na nag-loan para ma-start yung negosyo. Kasi iba ang dahilan, paano ako magnenegosyo? Wala naman akong pera. Correct, oo. Diba? Yung iba naman may pera. Parang ayoko naman magnegosyo, di ba? May mga ganong option. Yes. So kayo, ang pinili nyo po by that time, no, na talagang sumugal sa loan na yan. Sumugal, yes. Saan yan? Loan sa bangko? Yeah, sa bangko lang Galing, ako. galing. Sa bangko lang ako naglo-loan. Wala naman ibang takbuhan eh. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ako babanggit, pero may mga nagpapaloan din ng ano eh. Pero di ganun kalaki, di ba? Parang, pwede nyo bang maikwento magkano ang niloan nyo nun? Well, from the beginning, sa BPO ko before, nag-start ako mag-loan ng 500,000. Oh. Yeah, 500,000. Siyempre, kulang ako ng puhunan sa call center pag setup ng office. Magre-rent ka ng office. Siyempre, magkano na yung deposit mo pa lang, abutin na ka ng 100,000. So, kulang ako sa budget that time. Pero siyempre, gano'n naman talaga sa business. Nag-i-start ka sa maliit hanggang sa ano. So, gano'n lang ako. Little by little hanggang na ko naman na survive ko yung sarili ko sa ganong business, no? Ang galing. Sa BPO. And of course, with the support na rin ng aking husband. Kasi nabanggit nyo, sabi nyo nga po, foreigner yung asawa nyo. So, di ba? Yes, Actually, alam nyo naman sa Pilipinas, no? Pag sinabi, usually, sana hindi po kayo ma-open, may isang kababayan na umahon dahil foreigner yung naging asawa o di ba? Yeah. Pero sa kwento nyo kasi hindi ganun eh. Hindi. Ang galing. Kasi, ito na yung sinasabi ko eh. Yeah. Nagkakaano na eh. Kasi dito sa Pilipinas, no, pag nakakita ng asawa na foreigner, nako, isang kababayan na naman natin ang umahon sa kahirapan. 'Di ba? Totoo. Pero may other side pala na katulad nyo na hindi ba naiaasa sa kanila? 'Di ba? Pwede kang gumawa rin ng sarili mong direksyon, sarili mong daan. Yung wag iasa yung buhay mo sa asawa mo.
Pero ganun yung mindset ng Pinoy eh. Totoo yan. Kapag may nakita sila, may AFAM, bongga. Talagang Bongga yun ang na agad. buhay. Hindi ba pwedeng nagsikap lang din or gumawa Yeah. ng paraan? Kasi kung without that loan, I think hindi mo matatayo yung negosyo rin eh. Kung hindi ka rin nag-raise or nilakasan yung loob niyo po by that time, no? Yes, oo. At syempre, di ba, negosyo, risk talaga yan. Risk talaga yan, oo. So, ayan. So far, nag-start ako year 2017. Oo, that's for my call center. But of course, before 2015 ako nung nag-start na mag-business sa pawn shop. After ako kinasal. So, yung negosyo niyo po business, talaga, negosyo tama po, is pawn shop. Pawn shop, yes. Okay. So, tapos, transition nyo into, BPO. BPO, yes. Galing yung transition na yun. So, yes, so far nakasurvive ako from that. Up to now. So, to clarify, na tumatakbo itong negosyo niya na ito na ngayon, the same time, yung BPO tumatakbo pa rin right now. Tumatakbo, yes. Ang galing. But, business is, may challenges yan all the time. Hindi naman forever na ang life is, so may Tuktok mga talaga. up and Actually, down. ang negosyo talaga may curve, di ba? Correct, oo. Hindi siya laging pag eh. Hindi. Minsan, nasa point ka na parang ang taas-taas, Tapos, tapos biglang bababa, tapos ito na naman, iaakyat ka na naman ulit. that's my life. Di ba? Sobrang ganun siya eh. Yes. At nakakabilib na itong negosyo na to, itong Barako Cafe, napagsasabay pa rin doon. Yes. So, yeah. Well, yung experience ko sa pagbi-business is hindi rin ganun katalino. Pero, of course, yung mga experience mo na hirap sa buhay, yung experience mo na hirap ng buhay, parang yung mga nararamdaman mo ngayon, it's like nothing na eh. Inaiyak na talaga, no? Pero, yun yung madami, di ba? Kumbaga, kala kasi ng iba, pag nagne-negosyo ka, yung nakikita ng ibang tao, yung masasayang bagay, happenings lang sa buhay natin eh. Kasi ako, part din nagne-negosyo rin ako eh. So, kala ng iba, masarap lang yung buhay. Kala ng iba, pag sinabi mong nagne-negosyo ka, 24 hours, wala ka nang iniisip. Baliktad po. 24 hours, kailangan mo mag-isip. At ang pinakamasakit na part dyan, minsan wala kang makakausap na iba kung hindi yung sarili mo rin. That's correct, oo. Alam mo yung nagiging experience ko is hindi ka pwedeng umiyak sa harap ng tao. Totoo That's yun. one thing. Iiyak ka lang madaling araw, 2:00, 3:00. Pagdating ng sahuran. So, yun ang challenge ng Yun ang challenge pagnenegosyo. Totoo. Kasi more on, kapag nakita ng mga tao, you have business, it's good, blah, blah, blah. You have your husband, may foreigner ka, ang sarap naman ng buhay mo, di ba? Mga ganong, Lalo yung ganung factor. mga ganong factor. Pero may mga, people, Mga battles na. hindi alam ng mga tao, lalo sa mga, not everything is all about, whoever I am now. It's Pinatatag din ng panahon talaga. hirap ng... Marami akong experience sa buhay. Discrimination and everything. Pero sa akin, for me, hindi yun ang yun yung nagpapatatag sa akin to do business. Like, I want to show it to everybody that I can do this Yes. on my own. I mean, not because nakapag-asawa ako ng foreigner. Kasi hindi may Hindi iwasan dahil, yun. hindi may Hanggang ngayon, sigurado, di ba? Yeah. Very challenging ang aking buhay. Even now. So now I'm just starting this business, new venture again. And malakas yung aking faith na I'll be able to make this Yes. again. At for sure, in the future, mapaparami itong Barako Cafe. Yeah, that's my goal, of course. Very hands-on kasi ni Madam eh. Yeah. Napag-usapan nga namin kanina na talagang siya yung tumututok dito. Kahit may BPO na negosyo, siya pa rin yung tumututok talaga dito. No? So, in the future talaga, I think that's the goal ng Barako Cafe.
and talaga mag-prosper and dumami yung branches nito later on. Yes, oo. And yeah. Sabi namin walang iyakan, pero pati ako naluluwa. Parang diba? yung ilong ko na punta. Nagkaiyakan kami bigla dito. So yun, sorry, medyo nagkaiyakan ng ano. Pero ayun. yun talaga ang realidad no? Lalo syempre pag ito nakikita ng malaki to, hindi nila alam na igagapang mo talaga no para mapalaki. Lalo ang usapan dito hindi na yung sarili mo. May ilang tao. Yes, syempre malaki ang obligasyon natin dito no. Of course marami kang tao diyan, hindi mo lang pwedeng iwan sila ng bigla-bigla. Tama. So yun yung nagiging ano diyan, like yung nagpapalakas sa akin na I need to do this. Maraming taong umaasa sa akin, nakadepend sa akin, yung mga pamilya nila and everything. So I need to do this. Mm-hmm. So yun yung one thing na nagpapalakas sa akin sa business. Before kasi, mahirap lang ang buhay. So my goal always is like, I wanna be a businesswoman soon. I mean, so bata pa lang po bata talaga. Bata pa lang ako, ganun ako. And gusto ko mag-business. And later on, makapagbigay ako ng trabaho. Ang galing. Diba? Of course, kapag may naibigay kang trabaho, makakatulong ka sa mga tao. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. So yun yung... And dyan yung pumapasok minsan na na gusto mong tumulong, pero you're not able pang tumulong. Kumbaga, sabi nga, paano ka makakatulong kung ikaw wala pa? That's correct. So, yun talaga yung pinagsikapan nyo po na mabuo. No? Para, ito, makapagbigay ng jobs, no? Makapagbigay ng masarap na foods and opportunities to the other people. No? So, ayan ang isang ng Barako Cafe. Kung bakit din siguro ganun kasarap yung mga pagkain made with love. With love, yes, may puso yan. Hindi siya basta-basta no? Oo. Talagang may pinaggalingan din pala talaga. Diba? Kasi for sure, baka minsan, mapasyal sila dito, makikita yung asawa niyo po nandito. Siguro, ang niyan. Siya, diba? Yun yung, diba? With that na sobrang busy niyo po, no? Kumbaga, syempre ito, may BPO, may Barako Cafe, no? Syempre, paano naman yan paano niyo po na-handle yan na pagsabayin? Syempre yan. Well, mahirap, no? Sa akin. Pero, namamanage pa din naman so far. It's just that, yung sitwasyon, you have this, you have that, sabay-sabay. Oo. So parang ka nito parang robot. Hindi ka na matutulog, gano'n. Robot at octopus parang. Oo. At syempre, pamilya, 'di ba? Right now po, sorry, may anak po ba kayo ngayon? Wala pa. Wala pa, ayan. That's a good thing. Oo, kasi kung meron na talaga, 'di ba? Kaya nga naniniwala ako sa kasabihan na everything happens is a reason. Yes. Siguro it's not the right time for me na magkaroon pa ng anak because I have all these responsibilities sa buhay. Yeah, matagal na kami ng husband ko. We've been together for almost 11 years together. Oo. So far, but we have our may pamangkin. So siya yung parang anak na namin ngayon. Okay. Yeah. So, nasa amin siya since he's 7 years old. Oo. So bata pa lang, nasa inyo na po talaga. Galing. So, right now, yun, kumbaga, na-handle pa rin. Wala naman tayong choice. No choice. Oo. Yes, sometimes, magre-reklamo ang asawa. Ayun. You need to pay attention. Paano naman yung ganyan? Siyempre, lalo, iba rin siguro yung, hindi ko alam kung paano ang kultura ng ibang bansa, lalo pag dyan sa, pagiging husband and wife. So, paano naman yun pag dumadating sa ganung punto? Well, yung husband ko is very supportive naman sa akin. Yeah. Sometimes may lang na ganito, ganyan. Pero naiintindihan niya. Yes. Kasi yung husband ko, galing din naman siya sa business before. So, alam niya. So, naiintindihan galing niya. din siya sa US life right? So, sometimes wala na rin akong time for him, pero I told him, you need to understand me. You have to support me for whatever I'm doing. Totoo. Kasi, kasi this is for din naman, for our future, for us. So, pinasok ko yung ganitong, because I want it. And I want to grow more. So yung bagay na yun, nagkakaintindihan naman. Pero, it's a normal thing, no?
na kumbaga hanapin ng bawat isa yung syempre yung time, no? Para sa kanila, para sa iyo, parang ganoon. Dumadating lalo pag sobrang busy. Parang minsan magyaya na, ganito, ganyan, di ba? To have time. So, kailangan balance. Iyan ang isa pang sa buhay negosyante, no? Minsan may mga sakripisyo talaga. Yes. Na ultimo pamilya minsan nasasakripisyo kahit ayaw naman natin. Kasi sino ba namang negosyante na gustong isakripisyo ang pamilya? Wala naman talaga. Yes. Kung may option na pwede mong gawin, gagawin mo para lang hindi masacrifice yung time, yung love, yung bond, di ba? Ng bawat isa. Pero minsan kasi, kailangan maunawaan nyo rin yung bawat isa. Kailangan magkaintindihan kayo. Mhm. Kasi kung hindi, alam mo na ang ending nun, mahirap. Mag-war talaga, di ba? So, it's very important na, siguro sa ganyang bagay, no? Ano po ang tip nyo naman? Yan, para sa mga nanonood din ngayon na mag-asawa naman din na hindi lang sa foreigner. Pati sa mga mga mag-asawa ngayon na may mga negosyo, minsan hindi na bibigyan ng bawat isa ng oras. Alam mo yun, madam? Parang, Well, sa mga mag-asawa na yung mga negosyante na wala ng oras sa isa't isa, well, spend time with each other. Pero sa akin kasi sa situation ko with my husband, he understand everything and he's very supportive. Yun lang, minsan yung matutulog ako ng alas 6 na ng umaga, inaano niya ako lagi, matulog ka naman. Yung ganun, actually, may ganyan din ako sa asawa ko. Sabi ko, teka lang, wait lang, may gagawin pa ako, saglit lang. Pero syempre, pagka nasa higaan na, may lambigan na. Oo naman. Doon na, di ba? So naghihintay. Doon na lang yung... yun na yung pinaka-bawi din, syempre. bawi. Kumbaga, parang babe time yun. Yes. Yun na yung... Yun lang yung time namin. Pero ang ganda Yeah, kasi, at least nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. No, kumbaga, sa sitwasyon nyo, na naiintindihan ng bawat isa. Correct. Yeah, that's the number one thing. Nagkakaintindihan. Kasi and support each other. Ang That's hirap the kasi one na thing magnegosyo, di ba? Na hindi supportado correct, oo. ng partner mo. Siyempre, kailangan supportive yan. Mhm. So, yun yung na ano ko rin sa husband ko. Na And for sure, hindi mag-grow yung business nyo kung walang supportahan system. Di ba? Yes. And Sigurado. whatever happens and all that, walang nangyayaring sisihan. Ang ganda, ang galing. Doon, yun yung nagiging sa aming dalawa. Walang sisihan. We support each other. Yun lang. Mhm. Mm-mm. Lalo sa lahat ng bagay, may risk eh. Mm-mm. Diba? Kumbaga, kung hindi ka mag-risk, yun lang yung the only way na walang risk. Correct. Hindi ka mag-risk, diba? Yes. Lalo pag negosyo, syempre, as husband and wife, kailangan pag-desisyonan yung pareho yan. Mhm. Maintindihan nyo kung ano yung papasukin na negosyo, Mhm. kung ano yung papasukin yung sitwasyon, diba? Mhm. So, kailangan both side naintindihan nyo. Yes, oo. Kasi kung hindi, at the end of the day, magkakasisihan talaga. Mhm. Doon na pumapasok yung, syempre, di ba, kunyari, hindi maganda yung nangyari. Syempre sa mga good times naman, happy lahat eh. Mhm. Pero susubukin talaga pag nandun na sa bad times eh. Correct. Yun talagang, Tama, oo. di ba? Oo. Pag may pagsubok na doon sa ginawa nyo or doon sa negosyo nyo, kung nagde-negosyo kayo, doon susubukin eh. Tama, oo. Doon Pag- susubukin yung Mhm. relationship. Yung relationship nyo talaga. And hindi lang yun, as ikaw, sa sarili mo rin, doon ka rin masusubok talaga eh. Tama. Yes, oo. Di ba? Ang mga situation na ganyan eh. Mm. Right now, no, ano ang isa naman sa malaking pagsubok nyo po as a businessman naman? Ang malaking pagsubok, of course, yung nagsisimula ka sa negosyo. Mhm. That's the hardest part, no? Imagine, yung mga business na pinasukan ko from here, malaki yung nagiging gap niya. Okay. Kumbaga, from office to kitchen. Tumatalon na bigla. No? Tumatalon ako, ganon. From pawn shop to BPO. BPO to kitchen. Yes. Which is, naniniwala ako sa sarili ko na I can do it. Before, nagawa ko eh. Nakapagpundar ako ng mga properties ko. It's because of that. So now na nandito na naman ako sa panibagong, It's another venture. chapter. It's another venture. chapter of my Yes. life. Same thing, it's hard, no? Pero
nagawa ko na before. So I believe in myself na I can do Kaya it again. ulit-ulitin. Kaya ko ulit, oo. So kumbaga, noon nga, niloan lang yung mga bagay, di ba? Oo. Even now, loan pa din naman. Wow. Lahat. Ang galing, ha? Nag-i-start, Galing. puro utang. Ang galing. Kasi minsan, may idea tayong gusto, pero walang pera eh. Oo. Ako sumusugal talaga ang ako. galing nun. Yes. Lahat. Talagang inano ko lahat, pati oras ko nandito. Sa, Pag sumusugal po kayo ng ganyan, no? Paano siya na-assess? Na syempre, it's a loan. Ibig sabihin nga, may interest. Na tumakbo na yung negosyo agad or hindi. Magbabayad ka na eh. Pag kailangan loan mo magbayad. Oo. Yes, oo. Paano nyo po na assess ng ganun yun? It's challenging. Yeah. But nasa proper ano lang yan eh. Manage. So, bilang isang negosyante, syempre commitment yun, may utang ka, kailangan mong bayaran, di ba? So kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, wala mang kita or whatsoever, kailangan mong magbayad. Yes. Negosyante ka, kung negosyante ka, marunong ka mangutang, marunong ka rin magbayad ng utang. Hindi ka negosyante kung hindi ka marunong magbayad ng utang. Di ba? At sigurado masisira ka. Correct. Yun yung pinag-uusapan nga namin last time din ng wife ko na kumbaga, kahit anong mangyari, kailangan mong bayaran yan eh. Tama. Yun yung ano dun eh, yung tamang sistema doon. Hindi, masisira ka talaga sa lahat. Masisira ka sa business. Lalo sa bangko din, di ba? Pag nag-loan ka, di mo na bayaran kasi yan. So automatic, kailangan. Bayaran. Diba? Bayaran. So kahit anong mangyari, anong way. Sa akin, kahit anong mangyari, talagang gumagawa ako ng paraan. Para may bayad sa utang. Pero kasi ang ano naman yan, what if nanalo naman yung negosyo? I mean, gumanda yung negosyo, di ba? Yes. So yung niloan mo, talagang hindi mo na pera eh. 'Di ba? So may mga ganong way, yun yung kasi maganda sa paglo-loan. Hindi mo pera yung pinapalago mo. Dahil alam mo ngang puputok yung negosyo or mapapagana mo yung negosyo. Hindi mo pera yung yung parang nilalaro mo doon. But mas challenging lang and mas pressure. Pressure, oo. Yun naman yun. Yun Kasi ang nagpupush. Kailangan hindi mo pwedeng mapush yan para may pangbayad ng utang. Tama. Kasi kung hindi mo gagalawan yan, patay ka talaga. Correct. Sigurado, di ba? Sigurado. Yes. Ang galing. And eto, nakakamangha to. Lahat na nakikita namin ngayon dito. Yeah. Nakakamangha sobra. Yeah, lahat niyan, lahat ng design and everything. Ako lahat, sa akin lahat yun na. Talagang I spend my time for this place. Yung mga, like yung mga ginagawa niyong pagkain dito. So, paano yan? Nag-aral din po ba kayo? Or may hinire na kayo sa ganyan? Nag-hire ako ng, a very work-hard person naman na chef ko na yung naiintindihan niya kung paano magpatakbo ng negosyo. It's not only for yung magtatrabaho ka para magkasahod, but so I'm may thankful. puso talaga. May puso siya. So, sabi ko, mahirap makahanap ng tao na may puso. Yung puso niya nasa trabaho talaga. Yung goal na hindi lang para kumita, no? But of course, nasa puso niya rin na I want to help this company. So, yun yung mga na-appreciate ko sa mga tao. You know, sa akin, I've been there before, no? Naging tauhan lang din ako before ako naging negosyante. So, alam ko kung ano yung pakiramdam. So, sabi ko nga, we just need to help each other, of course. Siyempre, pagka ako kumikita, nagsishare din ako ng blessings sa iba. So, ginagawa ko yun last year. Ngayon lang ako ulit hindi nakapagbigay. Paano It's yung because pagtulong everything na yan? is here. I put everything here. Paano yan? Charity or sa mga tao niyo po? Paano yung... Of course, I shared that also to sa mga tao ko and sa mga ibang tao. Oo. Siyempre, you just need to help each other. Ganun lang naman ang buhay, no? Tama po. Kung may kailangan ka, kung may kailangan ako, we help each other. Pinapakinggan ko rin kung ano yung nasa nila, ganito, ganyan. Kasi you need to be open with your stuff, not only sa sarili, wag mong sarilinin. Tama. So kailangan maging open ka rin sa kung ano yung mga feedback nila. Right, oo. Importante yun. Kasi lalo, syempre, sa ganitong operation, most of the time, sila talaga yung nakakita kung paano tumakbo. Yung lahat ng bagay dito or nakikita nila yung operation day to day. Unlike the owner, syempre, pupunta lang dito pag if needed, 'di ba?
Hindi naman laging, lalo sa inyo, madam. Pero ang galing kasi napagsasabay eh. Both business na dalawang, BPO saka ito. Yes. Hindi na ako natutulog. Oo. So, Ikaw talagang nakatutok dito eh. Yes, oo. At kailangan pagsikapan talaga yung Kailangan mga bagay. pagsikapan. Tama. Yun. Oo. Anyway, madam, yan, para sa mga taong nangangarap din na nagsisimula ngayon. For sure, maraming nanonood din sa atin na nangangarap na ganito, diba? Siguro wala man silang pera ngayon, gusto rin nila mag-loan para makapagsimula ng negosyo. Ano man yung gusto mong sabihin sa kanila, madam? Mapapayo mo. Well, wag mawalan ng pag-asa. If you have a dream, you have to follow that. And of course, kailangan marunong kang sumugal, no? Kung may gusto ka. Hindi naman, kung may pangarap ka sa buhay at hindi mo inaanuhan ng action, no? Walang galaw, wala namang mangyayari, hindi naman lalapit sa'yo yan, eh. Tama. Right? So, you just need to work for it. I-work out mo talaga. Work out mo. Kung may gusto kang isang bagay, hindi siya pwedeng kusang lalapit na lang eh. Hindi lalapit, kailangan mong paghirapan. Kunyari nangangarap ka ng isang negosyo, pero wala kang ang pondo, hindi naman pwede bumagsak yung pera sa harap mo. Hindi. Kailangan mong gumawa ng paraan. Paraan. Tama, yun. Ang ganda nun. Hindi rin paraan yung pag-aasawa ng foreign. Tama. Sa utang talaga. Pero ang ganda nun kasi sigurado yung may ibang kababayan natin, syempre, yun yung nakikitang paraan eh. Di ba? Pero ngayon nabuksan sila na hindi lang pala, yun yung paraan na pwede kang yumaman or magkaroon from nothing into something, di ba? Correct. So pwedeng, ayan, isang way dyan yung paglo-loan. Paglo-loan. At marami pang ibang paraan na hindi lang naman na hindi lang pag-aasawa ng apam. Hindi lang pag-aasawa ng apam. Kasi usually nga dito sa Pilipinas, pag nakita mo talaga na may apam yan, yun na yun eh. Yun na yung isip agad eh. Oo. Ang galing. Kasi, one day nga eh, nasa loob ako ng mall. Husband mo yan. Wow, may afam ka. Wala ka na bang ibang dyan? so hinanapan ka. Bonggang afam. May referral pa. Gusto pa may ng referral. Gusto pa ng referral na. So, ang isip, baka may kakilala ka pang iba dyan na pwede rin maging apam ko, parang ganun. Mayaman, for sure mayaman yan ha. Excuse Hindi me. naman. Yun. Pero yun, hindi kumbaga, talaga mahusga ng ganun. Pero, di ba, ako naman, madam, ayun, nasasaktan ka pa sa ganun? Or anong nagiging impact naman sa'yo nun? Hindi na eh. Parang nature na yun eh. Naset mo na expectation mo rin? Oo, that's the yung first impression ng mga tao pag nakita nila yan. Oh, okay. Alam nyo na yung mindset ng tao. Sa akin naman, there's nothing for me to prove sa kanila, no. As long as I know sa sarili ko na nagsisikap ako on my own. Tama. Yeah. It's not because of my husband. Ang galing. So, ayun. Si Madam Maan talagang nagtayo ng bandera ng mga Pilipina. Na hindi lang, kumbaga niya, pag nakita mo gano'n na foreigner, yun na eh. Pwede ka talaga magsikap. I think, yun yung isang natutunan ko sa usapan na to, no? Na talagang, ang daming way. May way, maraming paraan. At isa na nga yun, katulad ng paglo-loan, minsan, kailangan mong lakasan yung loob mo. Lakasan, oo. Kailangan mong sumugal. Correct, oo. Kailangan mong galawan. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa'yo. Wala. Pangarap pa rin yun. Pangarap pa din. Hanggang sa pangarap lang. Mm-hmm. Diba? So, minsan kailangan mong sumugal talaga. At syempre, kahit sumugal ka naman, sabihin natin sumugal tayo dyan. Isipin mo rin naman kung paano mo siya mapapagana eh. Kasi hindi ka naman pwedeng sumugal lang talaga ng wala lang eh. Diba? So, you need to work hard for it. Kailangan mong planuhin ng maayos. Tama. Kailangan mong isipin ng maayos. Tama po. Tama, yes. Ayan. Yeah, yan nga sabi ko, 'di ba, na etong bagong business venture ko ngayon. Talagang it's suck up my time and everything. So, lahat very hands-on ako ngayon. Yun nga sabi ko kanina, maski mga bets in asin, 'di ba? Salt, bibilangin mo yan lahat and everything. So, it's a challenging. Iba siya sa ibang business na nahawakan. Oo, kasi biglang kitchen eh. Oo, pumunta ng kitchen bigla, no? May mga ingredients bigla from tawag-tawag or something na
kumpanya lang siguro inahawakan na kausapin nun. Oo. Ngayon, ito talaga service, di ba? Service, yes. So, kailangan pulido kasi isa lang ang pumalya, damay lahat, di ba? So, ganun kayo ka ano rin dito. Yes, but the thing is, as long as nasa puso mo yung ginagawa mo, talagang you'll be able to make it. Pero kung wala sa puso mo yan, of course, Kasi hindi yan magwo-work. ang dami rin gusto magnegosyo, madam eh. Pero kala nila, yung maglagay ka lang ng pera, tatakbo niyo. It's not that easy. Sumusugal ka niyan eh. Yun, literal na sugal. I mean, yeah. Hindi basta, yung nagpatayo ka ng business, naipatayo mo na, akala mo okay ka na, no? Pero of course, nasa second, naman tayo na, nasa operation naman tayo ngayon. Operation, marketing. Naitayo na, let's do this. For operation naman, paano magiging yung marketing strategy natin dito. So, nasa stage ako right now. Ang galing. And Andun congrats, ako, yeah. syempre. We believe na itong Barako Cafe talagang dudumugin to dire-diretso. And we're praying na maging mas successful pa. At syempre, magkaroon ng branch, di ba? Of course, Ayan. that's one of my goal branch. Magkaroon ako kaya tinawag kong Barako because Yun my nga pala, goal... bakit Barako? Well, actually, nagsimula yan sa group of 4 boys. My husband, may mga kaibigan siya. So, they called their group Barako guys. So, yung tawag sa kanila. So, yun, doon pala galing yun. So, doon ang galing yung Barako. Gusto ko maglagay ng ganitong business, pero hindi ko alam kung anong ipapangalan ko. So, doon ako I think this is a good sign for me, no? So, that's why I called it Barako Cafe. And of course, hindi lang naman siya coffee shop, may food and drinks din. So, the setup is container, prefab container. Oo. So, tinawag ko siyang Barako Cafe and Recreational Restaurant. Oh, may recreational restaurant. Ganda. Kasi kumbaga, inviting talaga yung area, di ba? Sarap mag-chill. Sarap mag-chill talaga. Yun ang So, ang future ni Barako Cafe is magkaroon pa ng mga other International. branches. Wow, international. Yes. I want to bring this sa ibang bansa naman. Ang galing. Diba? Where may mga malalaking populasyon ng Pilipino, like somewhere in the US later. So that's my goal for this. Pag nakita nila, Barako talaga. Yes. Alam agad nila na Pilipino ang may-ari nun. Oo. So, yeah. Pinoy na Pinoy yung dating eh. No? At Yes. ang madaling tandaan actually. Galing. Barako. Yes. So, it's Pinoy brand, di ba? Madaling tandaan, madaling banggitin. Correct. Oo. At Pinoy na Pinoy ang dating. Yes, Pinoy na Pinoy. Ayun. Anyway, maraming salamat po, Mama. At napaunlakan niyo po kami dito sa TWPS at ang daming natutunan sa usapan na to. At syempre, we're really blessed na marinig yung istorya niyo. Sa amin personally, kasi later on kami rin may mga itatayong negosyo na minsan iniisip namin na kunin na lang sa bulsa yan. So, pwede pa lang ganun. Sa loan pa rin yun. No? Galing pa din sa loan. Sabi nga nila, hindi ka negosyante kung hindi ka marunong mangutang. Tama. Diba? Yun ang totoo doon eh. Kasi dapat napapaikot mo kahit hindi mo hindi mo na pera. Kumbaga pera ng iba yung pinapaikot mo. Kung may other way naman na ganun, mas maganda. Diba? At least ikaw, intact pa rin yung mo, yung funding mo. Kung saan mo man gustong ibili ng property or anything, diba? So may way pa rin na makamove ka pa rin ng ganun. Ang galing. So yun, bago po ang lahat, syempre, baka may mga gusto po kayo ngayon, batiin or syempre i-promote. Syempre itong Barakong Cafe. Course. Pero ayan, baka may mga gusto po kayong batiin o ano. Of course, guys, please visit Barako Cafe. We are open 24/7 here. 24/7 talaga Actually, to. 24/6. 24 hours. Yeah, we're open from Tuesday to Sunday. Sa Monday naman, open kami ng 5 o'clock up to 2 a.m. Oh. Yes. So may rest day yung mga tao ko. Kahit Ng umaga paano. ng Monday. Oo.
And of course, pa-shoutout na rin dyan ang aking best friend na very supportive siya, si Ate Paz. Ayan, Pasita Ate Paz. Cole, where are you? Wala ka dito ngayon sa Si Barako Cafe. Shoutout po kay Ate Basita. Ayan. Yes, she's very supportive. Talagang sa mga sitwasyon na feeling mo down na down ka, doon mo makikita Siya kung nandyan. sino yung tao na totoo sa'yo. Kasi may mga kaibigan tayo Yeah. no, na umulan, umaraw, nandyan. Nandyan. And Meron o wala, nandyan. correct. And she's the only one na meron ako right now. Although marami akong friends, social friends, pero hindi mo maasahan ng social friends. Mhm. Nandyan lang sila pag Nandyan lang pagdating happiness. ng happiness. But when it comes for, challenge and everything, wala yan. Well, So dyan- that's one thing that I've learned in my life. Diyan lumalabas talaga yung mga Totoo. kaibigan mo eh. Kumbaga parang pag nasa gitna ka ng dilim, Yes. sila yung pwedeng magliwanag din sa'yo. Bukod sa pamilya mo, bukod sa mga nandyan sa ano. Pero yung mga totoo talaga na, alam mo yun, minsan kasi pag nasa maliwanag lang, dun lang lahat eh. Yes. oo. Dun lang visible lahat eh. Pero may mga ganyan tayong kaibigan na rain or shine. Di ba? Nandyan And I'm sila. very lucky na meron ako Ayun. kaibigan na kagaya Kay Ate niya. Paz. Tama Ate po ba? Paz, Ayan, manood shoutout ka. sa'yo. I love you. Na special shoutout pa. No? Yes. And of course, si Boss D, hindi man tayo naging, kailan lang kami nagkakilala, but I feel very comfortable Oo, si sa Boss D kanya. talaga, solid Napakabait niya and supportive naman talaga. Thank you, Boss D. Ayan, si Boss D ang Thank you for bringing them. si Boss D ang nag-ano sa atin introduce dito kala Madam Maan, no. Nakakatuwa, di ba? Kasi ito nakapagkwentuhan kami ng almost po 1 hour na din. Sabi na kanina 15 minutes lang to. Or less. Yes, Pero ito pa 1 hour na yung kwentuhan 1 hour namin. na. 50 minutes na rin. Sabi ko 15 minutes lang, hindi rin ako 50 iyak. pala dapat 50. At walang iiyak. Pero umiyak. Pero Oo ganun nga. talaga kami dito sa TWPS, Madam eh. Kumbaga, ito maraming nanonood talaga sa atin na katulad namin, nagsimula lang din from natin, katulad nyo rin po, no? Ang daming nangangarap eh. And dito sa show namin talaga, dito sa podcast ko, no? Ang dami rin nakakatuwa kahit hindi naman sobrang milyon-milyon yung nanonood. Pero sabi ko, makanood lang sa atin, mga 500 tao, 1,000 tao. Sobrang marami na tayong pwedeng mabago yung buhay. And ma-change yung paniniwala sa perspective nila sa buhay. Oo. Yung simpleng ganun na bagay na magkakaroon sila ng lakas na loob na, uy, pwede pala namin gawin yan. Kahit ngayon, may idea kami na ganito, kaso wala eh. Pero pwede pala yun, di ba? And ayun, maraming salamat syempre sa mga nanonood din sa amin ngayon. Ayan. Ang daming OFW din, ayan, na nanonood po sa atin at nakikinig, di ba? Ayan, sa mga OFW dyan, oo. Hello? Ayun. Magtrabaho lang ng maayos, wag lagyan ng kalokohan. Ayan, dyan. tama yan. At syempre, kung gusto nyo manap ng abang to joke. Kapag gusto nyo maghanap ng AFAM, lapitan nyo ako. Maraming naghahanap sa akin. Sa'yo, no? Pero ang gusto nila, parang ako din. Dapat ang hanapin nyo katulad ni Madam. So maging Ayan. kagaya nyo ako, dapat marunong kayong mangutang sa bangko. Yan, marunong dumiskarte. Marunong dumugutang sa bangko. Pag marunong ka, yun, pasado ka. At syempre, pag nangutang ka, dapat talagang walang atrasan na yan, di ba? Yes, commitment yan. Commitment yan, hindi basta-basta talaga yan. So, I hope na-encourage kayo sa kwentuhan po namin dito sa Barako Cafe. At syempre, maraming salamat po once again sa pagpapa-unlock sa amin at pag-share ng story kay Papa Sundot. Thank you. Yeah. At ayan, kami naman po sa mga susunod pang panauhin namin dito, malay natin, minsan mag-podcast tayo tuloy-tuloy dito sa Barako Cafe. Pwede. kung welcome pa ulit kami dito. Why not? Let's do it. Pero syempre, ayan, si Boss D ang hintayin natin si Boss D. Iupo rin natin dito. Saan ba si Boss D? Oo, Dapat nasan nga nandito ba si yan? Boss Dapat- D. Yung Paano yun natin dito? Oo. Ayun, Boss D, kaway ka muna dito. Ayun, baka mamaya na daw. Mamaya. Naka-reserve na. Pareho, maraming salamat po at yun ma'am. Maraming salamat po sa mga nanonood sa episode na to. And of course, syempre sa mga nakikinig sa Spotify, syempre sa mga
nagda-drive, ayan, at syempre, yung iba nagluluto, naglalaba. Hindi ko po alam kung anong ginagawa nyo, pero maraming salamat po sa pakikinig at panunood sa amin dito sa Talk with Papa Sundot. I hope marami kayong natutunan sa episode na to dahil ako, sobrang dami ko pong natutunan dito at ang daming, na-inspire din ako, no? At syempre, ayun nga, ang one thing talaga na tumatak sa akin dito, pag may gusto kang bagay talaga, pagsikapan mo, gawan mo ng paraan. So hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yan. At ikaw mismo, kailangan lakasan mo yung loob mo. Kasi kung di mo lalakasan loob mo, wala rin mangyayari. No? So yun yung the only way na, sabi nga, kung di ka mag-release, yun yung only way lang na hindi ka matatalo rin. Di ba? So, yun. Maraming salamat. Siyempre, don't forget to like and subscribe, no, sa ating YouTube channel, Papa Sundot TV. At siyempre, sa ating Facebook, no, may mga reels tayo dyan sa Talk with Papa Sundot na page. At siyempre, sa ating Papa Sundot TV. At siyempre, sa ating TikTok account na talagang maraming salamat sa mga nanonood din yung mga short clip natin dyan na yan, nagbabiral din. Minsan, no, talagang bigla na lang puputok pag may mga natatamaan tayong usapan na mabigat-bigat. At ayun, maraming salamat at kita-kits po tayo ulit sa susunod na episode. Bago ang lahat, syempre, don't forget to like and follow din ang Barako Cafe page, no? Page po, tama? Yes, Instagram? Facebook page po. Ayan, Instagram, meron din po ba kayo? Ano po bang inyong mga social? Gumagawa na. Ayan, pero sa Facebook page, ayan, talagang minsan naka-live sila dyan, napapanood ko. May mga nagko-concert dito, may nagkakantahan dito. Yes, may full band kami. Yun, every weekend yung full band nila. Ayan, so yan, don't forget na bisitahin sila dito, pasyalan sila dito at tikman nyo lahat ng gusto nyong tikman dito dahil napakasarap po at talagang babalik-balikan nyo sila dito. Yes. At syempre affordable din dahil sa mga magtotropa, di ba? Na gusto mag-chill, bahala kayo dyan. Gusto nyo sa taas, chill kayo dyan. Gusto nyo dito sa baba, edi mag-chill din kayo dyan. Gusto nyo kumape lang, dumaan dito, puntahan nyo na lang dito yan sa Barako Cafe. Malapit lang yan sa SF Taytay. Ayan. Kompleto Ricardo na yan. Yes, nasa Waze naman po to, no? Yes, opo. Ayun, i-Waze nyo na lang din, Barako Cafe. So, ayun, maraming salamat po ulit. Once again, this is Papa Sundot. God bless po. Ayun.